Kaway-kaway mga ka-agri, good morning po. Isang magandang araw po sa atin ngayon. Ngayon po na dugtungan na natin itong ating update po dito sa tawag doon sa Ampalaya Plantation po ni Sir Joan Gaimuso. Sundan nyo po dahil harvest time na talaga. Harvest time. Sige po. Ito po, pinapakita ko lang sa inyo na harvest time na po talaga. Ang dami na niyang bunga sa ngayon. Ayan po mga ka-agri, kung inyong makikita ang lalaki ng kanyang mga bunga sa ngayon. Ililibot ko lang muna kayo kasi po hindi pa po sila nag-umpisa pumunta dito para mag-start ng harvesting. Pero inyo pong makikita, napakarami na po ng kanyang bunga mga ka-agri. Ito na po, pagkatapos ng paakyat na latest natin dati na video sa inyo. Kung nakikita ninyo, marami pa po siyang dahon dito sa ilalim, yan po sa puno. Pero pag nakaabot na po dito talaga sa itaas, yung kanyang mga vines po, talagang kailangang ma-pruning na lahat sa ilalim. Wala na dapat natitirang lateral vines at dahon dyan. Nakikita po ninyo medyo basa yung lupa. Nag-flooding irrigation po sila kahapon. Yan po. Pero ngayon, ililibot ko lang po kayo. Ipapakita ko sa inyo, excuse me po, na ganito nang yung sitwasyon dahil mag-harvest time na talaga sila. More or less, mamaya hapon kung medyo dry na itong lupa, ay mag-harvest na po talaga sila. Yan po, pinapakita ko sa inyo ang lalaki ng kanyang mga bunga, mga ka-agri, mga kadarling. Magkano naman kaya yung kikitain nila dito? Mamaya-maya po konti ay magtatanong tayo sa kanila. Makulimlim po yung panahon ngayon, makapal po yung ulap, tsaka early pa po tayo dito, kaya ililibot ko lang muna kayo dito. Ayan mga ka-agri, dahan-dahanin ko lang kasi medyo magulo, maputik yung daan ko dito sa ilalim. Ililibot ko na lang po kayo from Pilapil area. Ayan po, ayan po. Kahit mula po dito, ang lalaki po ng kanyang mga bunga at saka ang dami po ng kanyang mga bunga talaga sa loob mga ka-agri. Grabe talaga ang bunga, ang dami talaga ng bunga niya ngayon. More or less medyo malaki-laki na rin ang makikitain nila dito. Excuse me po. Currently po ay hindi pa po sila talaga nakapag-start. Sabi nila nakapagkuha sila ng 10 kilos noong last 3 days dito. At nakatanong tayo sa kanila, more or less mamayang hapon or bukas harvest na po talaga sila dito sa dami na ang malalaki. Gaya po nito, ready for harvest na itong dalawa. Ayan po. More or less ay mga 11 inches yung haba nito. Yung ito lang po. Ayan po. At saka marami po doon sa loob yung mga ganyang kalaki na. Talaga. Nakapagtanong po na tayo sa kanila. Sa ganitong lapad po, estimated po natin ito, more or less wala pa nga ito, siguro sa nasa mga 800 square meter lang ito, hanggang 900 square meter lang itong tinaman nila nito. Pero napakalapad na po tingnan hanggang doon sa dulo. Excuse me po. Ito po yung dati nating laging binibidyoan. At saka pinapakita natin sa inyo, ang dami talaga ng bunga niya ngayon. Estimated po na nagastos na nila sa ngayon ay more or less po mula po sa binhi hanggang po sa patubig nila at saka po sa kanilang mga abono at saka chemicals, kasi po sinabi ko sa inyo hindi po ito organic, ito po ay conventional. Pero tinuturuan natin siya na huwag masyadong po magpuro sa conventional, dapat IPM approach po para mas maging maganda yung kanyang magiging tawag doon, Ampalaya Plantation dito. Ang dami talaga ng bunga mga ka-agri.
Ayaw ko lang sumugod sa gitna kasi po medyo basa pa talaga, medyo putikin pa mo ng konti yung yung lupa sa ilalim. Kasi kahapon lang ng hapon sila talaga flashing. Ito po yung malaki, naku, ready to harvest na talaga. Napakalaki na po talaga ito. Ito po, masyadong laki na. Estimated po, na tinanong ko po sila, umabot na po sa more or less ay 9,500 yung nagastos nila sa ganito lang kalapad na taniman, plus na po yung labor nila. Yun na po, mga 9,500 na po yung nagastos nila, kasi kakaunti lang naman yung abono na kailangan ng talaga, ng tawag doon ng ampalaya talaga. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, yung presyo po ngayon ay umaabot po ngayon sa 85 pesos per kilo. Kaya yung nakuha nila yung 3 days ago na mga 10 kilos dito ay syempre po mga nasa 850 pesos na rin kung 85 yung per kilo ngayon. Ang magiging estimated po nito na harvest pag naging kasagsagan na po nito ay pwede silang mag-harvest nito ng hanggang 150 to 200 kilos per harvest po yan. Per harvest. At saka po ito, most probably every 4 days to 5 days lang po itong pagitan ng harvest. Well, pwede natin masabi na thrice harvest every 2 weeks. Sa loob lang po ng 2 linggo, 3 beses po mag-harvest nito. Kung ma-estimate po natin, ilagyan po natin ng estimation yan, na abutin po yan kahit na lang 150 kilos per per harvest. Ibig sabihin sa loob po ng 2 linggo, pwede po ito makukunan ng 300 kilos. Hindi pa po ngayon kasagsagan, pero pinapakita ko sa inyo, ang dami talaga ng gawa ng kanyang mga bunga. Ang dami talaga, kasagsagan talaga ng pagbubunga niya ngayon. Ang dami po talaga, at saka yung mga maliliit na sumusunod na napakarami talaga ng bunga niya ngayon, mga ka-agri. Ayan po, ayan. Hindi lang masyadong kita kasi hindi pa po masyadong malalaki, kasi paunti-unti pa lang yung mga lalaki niya. Pero yung mga maliliit na ngayon na mga daliri kalaki, napakarami po. Yung mga ganito kalaki niya, mga ka-agri, napakarami yan sa ngayon. Hanggang dun sa dulo, puro po ganun. At saka yung medyo malalaki na mga 3 days, 2 days pa ma-harvest, napakarami po, mga ka-agri. Parang puro bunga na lang dito, tingnan sa loob. Yan po. Times na lang ninyo, magkano kaya kikitain ito? Every 2 weeks na thrice mag-harvest. Ibig sabihin po, thrice mag-harvest ng 150, 450 po yan every 2 weeks. Sa isang buwan, pwede siyang makapag-harvest ng half tons sa isang buwan. Average po yan. Sinasabi ko po sa inyo sa ganito kalapad, average po yan. Kasi dati na itong tinaniman dito yan nung last year. Ganyan po yung average niya. Pero sa tingin ko po, mas maganda yung tubo ng kanyang ngayon, ang palaya ngayon compare po noong last year po, mga ka-agri. Kaya ipinapakita ko sa inyo, may pera kaya sa ampalaya. Pag na-reach po na po ang kanyang kapital, may pirapel po dito sa gitna, kaya pwede tayong dumaan dito. Pag na-reach na po yung kanyang kapital, at saka masustain niya yung kanyang harvest po, kahit na lang po sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, na kakayanin yung 150 per harvest po, na minimum na po yan, average minimum na po yan. Magkano kaya kikitain ito kung makaka-harvest ka po nito kahit sa loob lang ng 4 na buwan? Times natin yan na maya-maya. Magkano kaya kikitain ni Sir tawag doon, Sir Joan Kaimuso dito sa kanyang ampalaya plantation, mga kaibigan? Ayan po. Kasi po ayaw kong hindi ipakita sa inyo kung ano talaga sitwasyon. Ang dami po talaga bunga, parang puro na nga bunga Yan po.
Ayan. Ang dami talaga bunga ng kanyang ampalaya. Pero po yung kanyang mga vines ay hindi pa po ito masyadong nakapag ano talaga na kulang pa nga eh. Masyado pang marami yung vines. Hindi pa napupuno itong trellis niya. Pero sa ganitong situation po niya, more or less po aabutin ito ng ng 200 kilos kung sakasakali yung kanyang tawag doon, yung kanyang harvest dito. Kasi ang dami talaga ng bunga, oh. Grabe, oh. Puro bunga talaga mga ka-agree, mga ka-darling, oh. Kung medyo dry na lang sana dito sa loob, sarap sana pasukin ito. Ito po, ready for harvest. Yan po mga ka-agree, pinapakita ko sa inyo. Puro na ngayon bunga sa loob ng kanyang tawag doon, ampalaya plantation. Parang nakikita ko dati is parang plantation lang ni Kuya Lingo ko na rin mandigma na nasa sa labas ng ating bansa. Yan po, puro bunga, ang lalaki ng bunga, oh. Grabe talaga. Kukuha po tayo ng picture nito or video po nito na kita nyo ako talaga para meron po tayong mapagbasihan talaga. Sige po. O yan po. Kung makikita po ninyo dito sa likod ko, yan na po talaga yung tawag doon situation dito. Ito yung bunga, ang laki, oh. Ayan. Kung makikita po ninyo kung gaano kalaki. Pero medium size lang po ito. Hindi pa ito yung pinakamalaki na malaki talaga yung bunga. Medium size lang po ito, pinapakita ko sa inyo. Dahan-dahan tayo dito kasi po maputik. Gaya po nito, ang abot ko, yan. Napakalaki na pong bunga yan. Yan po. More or less ay mga 12 inches to 13 inches. Sobra pa nga mga 14 inches yata yung haba nito. Pero ready for harvest na po talaga ito dahil napakalaki ng bunga na po ito. Yan po. Pinapakita ko sa inyo, 360. Pero hindi pa ito ganito kadami talaga. Kasi mas dadami pa ito, kulang pa po siya sa mga lateral vines talaga. Pero pinapakita ko sa inyo, yan po. Ayan. Puro bunga. Pero magkakaroon po tayo ng maraming video dito kasi po pinayagan tayong mag-video dito sa loob ng kanyang ampalaya plantation po talaga. Sige po, maraming salamat. This is your friend once again, Agritech Mix TV. Mabuhay. God bless us all. Grabe talaga, ang dami talaga bunga. Nagagalak lang po tayo talaga. Pwede kita sa inyo na yung planting area ni Sir dito, Sir Joan Kaimuso po, hanggang dun po sa dulo. Grabe talaga, ang dami talaga ng bunga ng kanyang ampalaya. Kahit na hindi pa po kasagsagan talaga ng bunga. Ipapakita po natin yan someday pag na-timingan natin talaga na day of harvest. Pero sabi niya kahapon sa akin, bukas daw or the other 2 days from now, mag-harvest talaga kasi mahihinog naman yung sobrang malalaki na yan pag hindi po na-harvest. Kasi kailangan na talaga ang ma-harvest yan mga ka-agree. Yan po. Turo ko lang kayo uli. Palibot po dito para makita po ninyo. Sandali, diretso na tayo dun sa dulo. Yan po, grabe bunga, oh. Parang bunga na lang lahat, oh. Yan. Grabe talaga bunga ng kanyang ampalaya dito. Mga ka talaga. Makikita mo yan po, oh. Nako, kung may mga kulay yan na mga bumibili yan, ako, kung nag-iilaw yan, parang puro na lang bunga. Tingnan, oh. Sarap tingnan, oh. Ayan po. Ayan po mga ka-agree. Kaya huwag nyo sabihin walang pera sa agrikultura. Pag nag-agriculture po kayo, alam niyo yung technology, may market, maganda yung presyo. Nako po, tiba-tiba po kayo. Kasi itong area niya ay hindi lang ito pang single cropping. Kasi po dito sa may side niya, ayan, oh, nag-uumpisa na po magbunga itong kanyang antak or sitawan dito sa amin. Yan po. Balik lang natin dito sa kaliwa para makita nyo hanggang dun po. Ang dami niyang bunga talaga. Yan po, yung kanyang sitawan, ang kanyang taro area, nag-uumpisa na pong lumaki. Mga ka-agree, yan po.
Makulimlim po, mas maganda sana ito kung maganda yung sinag ng araw. Pero makulimlim ngayong umaga. Pinapakita ko lang sa inyo, ito yung last part dati na line na ito. Ito yung pinag-transfer niya na yung mga sobrang maliliit talaga na mga sobrang seedlings niya. Nag-uumpisa na rin po magbunga pero hindi niya pa nakukuha, napapruning ito sa ilalim kasi po kararating lang po ito ng vines na sa itaas. Yan po, pero nag-i-start na po sa bunga sa ilalim, gaya po nito nag-i-start na po magbunga dito. Yan po, ang ganda ng kanyang bunga. Yan po mga ka-agree. At saka sa loob, nako, puro green, puro bunga na lang. At saka dito sa side po, ang dami na po ng bunga ng kanyang antak or sitaw na maikli dito sa amin yan. Dami na po. Yan po. Dahil pag nagdidilig po sa gitna, abot po yan dito ng tubig, kaya mas mainam magdo-double cropping. Lahat ng space na pwedeng matamnan, tamnan na po. Papakita ko yun sa dulo, hanggang doon may mga taro pa rin doon at saka alugbate. At ito yung main plants niya sa loob. Ang dami. Ito yung main plant sa loob. At saka side niya, meron siyang antak sitaw po na maikli. Yan po. Kayo po ay masiyalan na ipakita sa inyo dito. Kahit anong klase pwedeng mapagkakitaan sa farming. Yan po. Dami ng bunga ito. Dami na rin bunga ito. Yan. Ang gaganda ng kanyang mga yung kanyang mga flowers. So yan po. Kulay violet. Dami niya ng bunga ngayon. Nag-uumpisa na talagang magbunga ng marami. Yan po, kung yung makikita. At saka yan, dito sa left ko, umpisa na nang tumubo yung kanyang taro. At saka sa gitna mayroon pong tangkay ng alugbati na itinanim. At saka doon sa dulo may kamote. Kamote yan. Pero dito sa gitna, nako, ang daming bunga ng ampalaya talaga ni Sir Joan. Yan mga ka-agree. Ang sarap po tingnan. Sana po ay nakapagbigay tayo ng konting information sa inyo. Magkano kaya kikitain? Yan po ang isi-solve natin. Makikita po ninyo sa screen yan kung paano po natin yan isi-solve. Magkano kaya kikitain ni Sir dito, Sir Joan, sa kanyang 800 to 900 square meter na ampalaya plantation. Wala pa po itong 1,000 square meter. Wala po, kasi yung 1/4 hectare po ay nasa 2,700 square meter po yan. Pero ito ay wala, ito 1/8 hectare. Wala po, napakaliit lang po. Pero kung yung lilibutin, parang ang laki-laki na talaga tingnan, ang lapad-lapad na talaga tingnan. Pero yun po, dahil na-maximize po itong isang kahon lang po ito tawag sa amin. Isang area lang po. Ang ganda at saka ang lago po kanyang mga bunga mga ka-agree. Sige po, maraming salamat. Sana ay na-enjoy po natin. May nakuha po tayong konting tawag doon, kaunting kaalaman tungkol sa pag-agrikultura ng ampalaya. Again, nagpapaalam tayo uli. Dinugtungan lang po natin your friend here, Agritechnics TV. Maraming salamat, mabuhay ang magsasakang Pilipino, and to all the people of the world, thank you so much for watching this video. Bye bye na.